Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakagandang talata po nito mga kaibigan. Nakakatiyak tayo na maraming tao ang walang takot sa Diyos sapagkat hindi sinusunod ang mga kautosan ng Diyos. Isa sa utos ng Diyos na hindi sinusunod ng mga tao, lalo na itong mga kunwari pastor daw. Basa tayo. Mateo 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Yan ang sabi ng Panginoong Diyos. Malinaw ho dito na utos ng Diyos na si Kristo na ang ating pakikinggan. Di ba ho? Yan ang malinaw. Subalit ito'y hindi sinusunod ng maraming tao. Kahit pa pastor ng iba't ibang relihiyon, hindi rin nila sinusunod ito. Katunayan, basa tayo. Dapat si Kristo na ang pakikinggan, di ba? Ano ba sabi ni Kristo? Basahin po natin ang Juan 12:26. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, sabi ng Panginoon Jesucristo, ay sumunod sa akin at kung saan ako naroon, ay doon naman doon ang lingkod ko. Yan ang maliwanag, di ba? Yung sabi ng Panginoong Jesucristo. Dahil siya nang susundin eh. Malinaw ang sabi ni Kristo na dapat ang lingkod niya ay andun kung nasaan ang kinaroroonan niya ng Panginoong Jesucristo, di ba? Yan ang dapat nating gawin. Malinaw yan. Si Kristo ay merong kinaroroonan eh. Na iyon ay hindi sinusunod ng mga tao. Lalo na mga pastor na walang unawa. Naku po. Napakarami ho niyan, mga pastor na walang unawa. Saan bang kinaroroonan ni Kristo? Na dapat andun din ang lingkod niya. Di ba? Ayun, alamin natin. Saan bang kinaroroonan ni Kristo? Na ang sabi sa Hebreo 10:21, at yaman may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Sino ba yung dakilang saserdote na yan na pangulo sa bahay ng Diyos? Si Kristo ho yan eh, nasa bahay ng Diyos. Katunayan, basa tayo sa Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. O diba? Malinaw ho na si Kristo Jesus ang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Yun ang sabi doon sa Hebreo 10:21. Dakilang saserdote na pangulo na sa bahay ng Diyos. Ang Panginoon sa Kristo ho yan. Malinaw ho, di ba? Ngayon, ano yung bahay ng Diyos na ginaroroonan ni Kristo? Na siya ang pangulo doon. Yan na, dapat alamin natin. Step by step, di ba? Basahin natin unang Timoteo 3:15. Ngunit yung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Ayun pala eh. Yung bahay ng Diyos na kinaroroonan ng Panginoon Jesucristo na siya ang pangulo doon sa bahay na yon, bahay ng Diyos, ay yung pala yung iglesia ng Diyos. Yun ang kinaroroonan niya. Marami mga pastor ngayon, walang kamalay-malay dyan, walang alam kung nasaan ang Panginoon Jesucristo. Di ba? Pati mga tao, wala, ligaw na ligaw din kasi nga, natatangin itong mga pastor na mga manloloko. Hindi alam ang katwiran ng Diyos kung ano-anong tinuturo sa membro.
maliligtas ka daw, sumampalataya ka lang kay Jesus. Hindi totoo yun. Usas daw. Once saved, always saved, sabi ng mga born again. Di ba paano, si Judas naanib apostol pa nga Oh, save ba yun? Once saved, always saved ba yun? Mali. Mali mga turo nitong mga born again, mga baptist. Kahit Iglesia ni Cristo, mali turo nila Bakit? Hindi naman sila sumunod sa Panginoon sa Kristo Sabi ni Kristo kung lingkod ka, dapat nandoon ka. Kung saan ako nandoon, sabi ni Kristo, doon ka rin. Na ang malinaw, ang kinaroroonan ng Panginoon sa Kristo ay nasa bahay ng Diyos or nasa iglesia ng Diyos. Siya ang pangulo doon. Di ba? Yan ang maliwanag. Kaya tama talaga yung turo ng mga apostol Sabi nila sa unang Juan 1:3, basa tayo. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Diba? Ang gusto ng mga apostol, ang tinuro nila, ibinalita nila, ang pinangaral nila, ay upang tayo ay makisama sa kanila. Sapagkat sila ay nasa iglesia ng Diyos, nasa bahay ng Diyos sila Sumunod sila sa Panginoon Kristo Mga lingkod sila malinaw yun Silang unang-unang mga lingkod ng Panginoong Kristo ang mga apostol nasa bahay sila ng Diyos, nasa iglesia ng Diyos. Anong katunayan na nasa iglesia ng Diyos ang mga apostol? Basahin po natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Yan ang maliwanag. Ang mga apostol ay magkakapatid sila sa loob ng iglesia ng Diyos. Bakit? Nasa bahay sila ng Diyos Lingkod sila ng Panginoon Kristo Ang kinaroroonan ng Panginoon Kristo, nasa bahay ng Diyos, nasa iglesia ng Diyos. Kaya ang mga apostol, yung unang mga tinawag ni Kristo, ay kasama ng Panginoon Kristo sa iglesia ng Diyos. Yun ang maliwanag. Doon nagsasama-sama ang mga apostol at sa mga lingkod ni Kristo. Sa iglesia ng Diyos yun. Hindi sa Katoliko yun, hindi sa born again, hindi sa iglesia ni Kristo, hindi sa Sabadista yun. Di ba? Yan ang maliwanag. Malinaw na ang mga apostol na lingkod ng Panginoon sa Kristo ay sumunod si Kristo, kay Kristo. Kung saan nandoon ang Panginoon sa Kristo, ay nagsisunod ang mga apostol. At lahat ng mga umanib sa kanila, sumama nung inutosan mangaral ang mga apostol. Di ba? Inutosan sila mangaral Basahin mo natin ang Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, sabi ng Panginoon sa Kristo sa mga apostol, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang liwanag niya, ipinapaturo sa mga apostol ang lahat ng mga bagay na iniutos ni Kristo. Kaya ang mga apostol ang may otoridad para mangaral. At ang sabi nila nung nangangaral na sila, yung aming nakita at narinig ay siya rin namin binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Di ba? Makikisama lang tayo sa mga apostol. Walang sino may karapatan na magtayo pa ng samahan ng relihiyon, kundi sasama na lang sa mga apostol, aanib. Di ba? Makikisama na lang tayo sa mga apostol. Ang iglesia na samahan nila, iglesia ng Diyos Kaya ngayon ang nakasulat sa Biblia, iglesia ng Diyos Doon magsasama-sama mga lingkod ng Panginoon Kristo. At yun ang mga sumunod sa Diyos. Sa sinasabi ng Diyos, sumusunod sa utos ng Diyos, di ba? Nang pakikinggan ng ating Panginoon Kristo. Malinaw ho yan di ba? Kaya lang marami ngayon mga tao at mga pastor na ligaw. Mali ang turo.
hindi sumunod sa Diyos, hindi rin sumunod sa Panginoon Kristo. Kung saan siya nandun, di ba? Nasa bahay ng Diyos si Kristo eh. Pangulo siya sa bahay ng Diyos na yun ang iglesia ng Diyos. Yun ang maliwanag mga kaibigan.